Sa malawak na kabukirang ito sa San Remigio sa Cebu, may mag-asawang nagtanim ng pangarap. Nga akong mga anak, dili ko gusto nga mapareho sa amo nga kalisod. Kay akong nakita, luoy jud kaayo. At makalipas ang dekadang pagtsatsaga, ito'y nagbunga. 2 pulis, teacher, architect, technician, OFW sa Canada, at seaman. Nagpapasalamat talaga ako sa mama at papa ko kasi grabe yung sakripisyo nila. Kahit mahirap abutin yung mga pangarap namin, sinuportaan pa rin po nila kami. Sa panahong ipinagmamalaki ng ilan ang luho at yaman na questionable pala ang pinanggalingan, tunghayan ang kwento ng mag-asawang ito na patunay na marami pa rin tayong mga kababayan na kaya pa rin magtagumpay ng marangal. Iika-ika na ngayon sa paglalakad ang 66 anyos na si Tatay Josing. Halos buong buhay niya uminog sa bukid. Bigat bata pa ko, nagbaso ko ang sinda. Wala may lang trabaho, kaya hirap kayo taong ginikanan. Ganito rin daw ang naging karanasan ni Nanay Eva na ngayon 64 anyos na. Siyam kami kabuok. Ako ang pinaka magulang sa tanan. Unsay trabaho sa among papa, tabang yun mi magkahoy. Untod, nakatapos ako ng grade 6. Sakit mo, balikan. Dahil sa hirap ng buhay, hindi nakapagtapos ng pag-aaral sina Tatay Josing at Nanay Eva. Mauwa mo tayo, mag-istorag tao niya, o tayo grado, o tayo kabahos, di ba English. Tagalog, wa po tayo Tagalog, masaya. Gikang grade 1 pa lang, ma'am. Di wa dyan ko kataak og first, second. Ganahan dyan ko, ma'am. Sultin ako, ma'am, makatapos lang ko ng magmaestra lang ko. Kung wala mang trabaho akong mama, ako na lang ni trabaho, abag sa akong papa. Pag na ako'y trabahanin ko, mag-night school lang ko. Di po ko niya tugtan. Kaya ang pangarap ni Nanay Eva na maging teacher, isinantabi niya. Pero di siya kay bawat mama unsa akong gibuhat. Gagawin ko magpaibaw ka na sakitan man po sa akong mama. Nung bumuo ng sariling pamilya, ipinangako ni na tatay at nanay sa isa't isa na gaano man kahirap, pilit nilang igagapang ang pag-aaral ng kanilang 8 mga anak. Buntag, nagtrabaho ko sa Masyawan. Kahapon, manahi ko na tailoring. Kauna, pag nagtrabaho ko, magbuhi ko na sa baboy, pag nakikita. Magpa-eskwela ko anak, ay aron bawi-bawian mo ko ba kalisod. Mga gimig sakto. Bati man na makakwarta ta atong linimbungan. Kaliwat kanan man ang kanilang mga naging utang, pinilit nilang pagtapusin muna ng high school ang lahat ng kanilang mga anak. Basta na nawala na mo, nahurot naghalin among baka, kabaw, hasta among paninda. Bahalag wala na ko'y paninda, nga makahuman sila. Ang magkakapatid, nag-shifting sa pag-aaral sa kolehiyo, salit-salitan. Ang pangalawang bata, gipauna na may eskwela. Then ang panganay, pagka sunod tuig na, hining ikatulo na mong anak, ni-stop gini siyang mga tulo ka tuig ng contraction isa, nag-ipon-ipon po din taon. Na ang gusto niya kay architect. Grateful po ako Kaya minabuti ko talaga na makapagtapos para din yung mga kapatid ko may kinabukasan din kasi sila. Yung pag-tuition namin, binayad. Puro utang pang allowance namin, pagbili ng libro. Nag-janitor ako habang nag-school kasi yung trabaho ko, umaga, pag sa gabi naman, doon na ako nag-aaral. Kahit mahirap abutin yung mga pangarap namin, sinuportaan pa rin po nila kami. Kaya sabi ni Mama, tulong-tulong tayo, walang iwanan. At dahil marami pa ring gastusin sa kolehiyo, mas lalo pang hinigpitan ng mag-asawa ang kanilang sinturon habang nag-aaral ang kanilang mga anak. Ang araw-araw daw nilang kinain. Tuyog kamuti, isaksak, kamuting kahoy. Para nga, Dagan-dagan. mudagan-dagan ang bugas, di mahurot og dali. Halos naabot og mga tuloon katuig. Bisan, pobre ni. Ya,
Magtinarong yun ko no, katong sa gastuson, basi magbuhat na lang ko ng dautan. Tinarong yun mi. Hanggang sa lahat ng kanilang mga sakripisyo, nagbunga. Ang panganay nilang anak na si Jovelita, isa na ngayong registered nurse, habang sina George at Rex, mga pulis. Architect naman ang pangatlong anak na si Jimbo, si Diosdado Jr., technician, seaman si Ray, habang OFW sa Canada, si Irene, at ang bunso na si Christine, isinakatuparan ang pangarap ng kanilang ina na maging guro. Uban lagi sa among mga silingan. Yun sa kuno na eskwela 8 nga nakahuman. Nagtrabaho sa insakto, nangita rag kwartang insakto. Happy ra gyud ko. Halag na yung mga sakit nga ng agi. Nakahuman sila, nga makabuhi na sila pamilya nga wag gyud mapareha sa akong kaagi. Hindi man daw sila mayaman, pero ito ang pinaka-iniingatan nilang yaman, ang graduation pictures ng 8 nilang mga anak. Sobrang yung proud, ma'am. Kaya ampo sa gitna na ako, o gipangayo gitna na ako sa gitna o. Lord, ama, naging ko Senyor San Vicente, itatag yun akong mga anak din, dapita sa imong libro, itali yun nga. Silang tanan yun, makahuman yun sila. Gayunman, may pangarap pa si Nanay Eva na hindi niya makalimutan. Sige lang kung damgong nga nag-eskwela ko. Ang nasa gaga akong manahon na gusto pa gyud kong eskwela. Pero mahina nang ang utok na ako. Dahil madalas abala sa sarili nilang mga pamilya at trabaho, bibihira na sila'y makumpleto. Pero ang magkakapatid muling magkikita-kita para sorpresahin ang kanilang mga magulang. Sila naman ang nagsabit ng medalya kina tatay at nanay. Uy! Uy! Wala na naman eh. May sus ko. Yaman ako mga anak ko eh. Uy! Thank you kayo. Thank you kayo mga anak. Thank you kayo mga anak. Nakita na ako nga nag-uniform mo sa inyo mga kurso. Thank you. I'm happy for you all. Salamat kayo, magtaro mo pag eskwela. Kaya natuman ng imong mga pangandoy. Kami siya, dili na problema ang kauman na mo. At hindi nagtatapos dyan ang sorpresa. Si Nanay Eva kasi binigyan ng scholarship para sa wakas maipagpatuloy ang naudlot niyang pangarap na makapagtapos. Nagdala ko og enrollment form. Wow. Yan. Gusto pang mo eskwela, i-enroll di ka sa ALS. Sa ALS, walay gipili nga edad. So, bisan pa og tigulang na, unya, ganahan pa kang mong ipadayon ng imong mga pangandoy. So, ang ALS anda mo, hatag sa imuha. Nagpa-enroll na ko. Yay! Mura, na-automatic man ang akong gusto. Ma, imo maminggi paskwela karon kami na po imo paskwela nimo. Thank you! Salamat kayo mga anak. Ikaw pa. Ay, hayop kayong galamon. Ni minsan di sinabi ng parents namin na tumigil na kayo, di na natin kaya. Pinaninindigan pa rin nila yung pangarap na gusto naming abutin. Hito na kami ngayon eh. Professional na kami kaya gusto naming masuklian, gusto naming maranasan din nila yung maganang buhay. Hindi sila nag-flex o nagyabang ng kanilang mga luho at pamumuhay. Ipinanganak na walang minana o yung tinatawag na generational wealth. Pero ang kanilang ipinakita, pawis sa noo, bit-bit na sakripisyo at pangarap para sa kanilang mga anak. Sa dulo, hindi kayamanan ang sukatan ng tagumpay. Kundi ang kakayahang itawid ang pamilya sa kabila ng lahat at magtagumpay ng tapat at patas.